Mambabatas ang tawag sa mga senador at kongresista dahil sila ang responsable sa paggawa ng mga batas. Pero papaano nga ba nabubuo ang batas? Alamin ang mga tungkulin at kwalifikasyon ng mga senador at kongresista para makapili ka ng nararapat na kandidato para sa trabahong ito. Narito ang aking special report. Alam natin na kailangan nating sumunod sa batas. Ito yung sistema ng mga alituntunin para sa kaayusan ng bansa. Siyempre, pagka walang batas, di nagkagulo ng Pilipino. Maging disiplinado ang mga tao. Para yung masasama ay patawan ng parusa. Para maging maayos yung bansa. Papaano nga ba nagiging batas ang batas? Trabaho yan ng legislative branch ng Pilipinas. Yan ang Kongreso na nahahati sa dalawa, ang mataas na kapulungan o ang Senado na binubuo ng 24 na senador at ang mababang kapulungan o ang Kamara o House of Representatives na binubuo naman ng mahigit 300 district at party list representatives. Pareho lang ang proseso sa dalawang kapulungan. Kailangan muna ng proposal. Hindi sa kasal kundi proposal ng bill o panukala na ihahain ng isa o higit pang mambabatas. Dadaan ito sa 3 pagbasa na isasalang sa komite at plenaryo, kung saan pagdedebatihan at pag-uusapan ng mga mambabatas ang mga dapat isama o tanggalin sa panukala. Pangungunahan niya ng sponsor ng panukala o yung mambabatas na nagtulak nito sa komite. Siya ang sasagot kung bakit ito dapat maisabatas. Kung naaprobahan na hanggang sa 3 pagbasa, dadalhin o itra-transmit ito sa kabilang kapulungan para rin talakayin doon. Kailangan kasi na may maaprobahang parehong panukala ang 2 kapulungan o pwede ring i-adapt na lang ng 1 kapulungan ang aprobadong bersyon ng kabilang kapulungan. Kung may pagkakaiba sa mga bersyon ng Kamara at Senado, kailangan magkaroon ng Bicameral Conference Committee para magkaroon ng iisang bersyon. Sakaling game na ang lahat sa 2 kapulungan, iraratify o pagtitibayin na ng BICAM ang committee report. At pipirmahan ng House Speaker, Senate President, House Secretary General at Senate Secretary. Yan na ang tinatawag na enrollment of bill. Ibig sabihin, ito na ang pinal na bersyon ng panukala. Tsaka na ito ipapadala sa Malacanang para ma-review ng Presidente. Pwede itong pirmahan at isabatas ng Pangulo o kaya naman i-veto. Ibig sabihin, rejected. Pero kung walang aksyon ng Pangulo matapos ang 30 araw mula nang ipadala sa kanya ang panukala, automatic nang magiging batas yan. So iba't ibang mga sanhi kung bakit minsan mabilis mapasa o minsan matagal din pumasa ang isang batas. Yung isa nga ay yung maraming balitaktakan o deliberasyon dahil mas lalo na sa kung ang batas ay medyo komplikado, yung mga interes ng iba't ibang gumagawa ng batas ay minsan nakakadlang sa mabilis na resolusyon. Ganun rin yung mga interest rin ng mga tao, kaya minsan ang bibigyan prioridad ng ating mambabatas ay yung mga sinasabi ng mamamayan o kanilang mga batante na yung mahalagang issue para sa kanila. Yan ang trabaho ng mga mambabatas o mga senador at kongresista. Sabi sa konstitusyon, hindi kailangan na abogado sila. Para maging senador, kailangan lang maging isang natural born na mamamayan ng Pilipinas. Edad 35 o pataas, marunong magbasa at magsulat, rehistradong botante, at naninirahan sa Pilipinas ng 2 taon bago ang araw ng eleksyon. Halos katulad niya ng requirement para sa mga gustong maging kongresista. Mas mababa lang ang age at residency requirement. 25 years old ang minimum age at dapat residente ng distrito na kanilang pagsisilbihan ng hindi bababa sa 1 taon. Para sa party list representatives, dapat miyembro sila ng party list ng at least 90 days bago ang eleksyon. Sa eleksyon 2025, 12 senador ang pipiliin para manilbihan ng 6 na taon. 370 naman para sa House of Representatives. 254 dyan ay bilang mga kinatawan ng mga distrito, habang 63 ang manggagaling sa mga party list.
3 taon naman ang kanilang termino. Kung wala ang mga batas, wala rin tayong batayan kung ano ang legal o illegal. Papaano na lamang ang kaayusan ng ating bansa kung wala ang mga ito? Kaya naman sa darating na eleksyon, kilalanin natin ang bawat kandidato. Alamin natin ang kanilang mga kakayahan. Dahil sa huli, tayo rin ang makikinabang sa kanilang serbisyo. Ako si Connie Siso, nag-uulat para sa GMA Integrated News.